Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nananatiling prioridad ng administrasyon ni Pangulong BBM ang lokal na produksyon. Ang paliwanag ng Pangulo, alamin sa report ni Rose Babiera. Kasunod ng ulat ng tala ng pinakamataas na ani ng palay sa bansa simula noong taong 1987 na pumalo sa lagpas 20 milyong tonelada. Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong SONA na mananatiling prioridad ng administrasyon ang pagsusulong at pagpapasigla ng lokal na produksyon. Sa kanyang talumpati, sinabi ni PBBM na bagamat mataas ang antas na ito, hindi pa rin ito sapat kung ikukumpara sa demand sa bigas ng ating bansa, kung kaya't napipilitan pa rin tayong mag-angkat. At sa layong puna ng pagkukulang na ito, nangako ang Pangulo na ipaprioridad ng gobyerno ang pagpapasigla ng lokal na produksyon. Kakibat niya ng pamamahagi ng pamahalaan ng mga binhi at pataba sa mga magsasaka, pati na rin ng iba't ibang kagamitan at makinaryang pangsaka para mapabilis ang antas ng produksyon ng mga lokal na produkto. Ayon sa tala, higit 100 milyong kilo ng mga sari-saring binhi, suwi at pataba ang naipamahagi na sa mga magsasaka at inaasahang magpapatuloy pa ito kasabay ng programang pamamahagi ng titulo. Dagdag pa ng punong ehekutibo, 1,200 kilometrong farm-to-market roads ang inaasahang matatapos ngayong taon para mas mapabilis ang pag-transport ng mga produkto sa mga pamilihan ng hindi nakukompromiso ang kalidad ng mga ito. Ibinida rin ng Pangulo ang patuloy na pagpapaunlad sa sistema ng irigasyon na tinututukan ng administrasyon nitong mga nakaraang buwan. Patuloy tayo nagbubukas at kukumpuni ng mga irigasyon sa buong Pilipinas. Ngayong taon, bibigyan natin ng patubig ang halos 45,000 hektarya ng bagong lupain. Bubuhayin din natin muli ang irigasyon sa halos 38,000 hektarya ng lupain sa buong bansa. Pagtitiyak naman ni PBBM sa mga magsasaka at sa buong sektor ng agrikultura, gayon rin sa mga mamimili, ang mga nagdaang sunod-sunod na pagtaas ng bilihin na epekto ng mga itinakdang price ceiling maski sa ating mga produkto ay pawang panggipitang solusyon lamang. At makakaasahan niya mga ito sa puspusang aksyon ng pamahalaan para matugunan ang problemang kaharapin ng sektor, lalo pat nakalatag na rin ang plano nito sa pananalasa ng La Nina sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.